Mga kabulilit, halika na, tayo'y magkwentuhan, dito sa Bulilit Channel. Hello, mga kabulilit. Welcome back to Bulilit Channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga hayop na matatagpuan sa bukid. Ano kaya ang mga trabaho nila, at paano sila nakakatulong sa ating mga magsasaka? Halina't samahan ninyo kami sa isang masayang kwento tungkol sa buhay sa bukid. Tara na! Sumilip na ang araw, at naghatid ng liwanag sa buong bukid. Nagising na ang bukid, at isang bagong araw na naman. Ang mga hayop ay nagsisimula ng gumalaw, bawat isa ay may kanya-kanyang gawain. Bukod sa nakasanayang mo ng mga baka at snort ng mga baboy, may kakaibang ingay ang naririnig. Ang mga tunog na ito ay bahagi ng buhay sa bukid. Si Betsy, ang bubuyog, ay masipag nang nagtatrabaho, lumilipad mula sa isang bulaklak patungo sa isa pa, ang kanyang maliliit na pakpak ay abala sa pagaspas. Ang kanyang trabaho ay mahalaga para sa pulinasyon ng mga halaman. Malapit lang, si Charlie, ang pusa, ay nag-unat-unat sa sikat ng araw. Ang kanyang buntot ay kumakawag sa pananabik. Ang init ng araw ay tila nagbibigay sa kanya ng enerhiya. Mahilig siyang manghuli ng paru-paro, pero mas masarap pa rin ang masarap na daga para sa almusal. Ang kanyang mga mata ay matalim, laging naghahanap ng susunod na biktima. Samantala, si Doug, ang aso, tapat at mapagbantay, ay naglalakad-lakad sa paligid ng bahay, sinisiguro na maayos ang lahat. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng seguridad sa buong bukid. Sinisinghot ng kanyang matalas na ilong ang hangin, nag-iingat sa anumang kakaibang amoy. Ang bawat amoy ay may kwento, at si Doug ay laging handang makinig. Mukhang maayos naman ang lahat. Ang kanyang mga mata ay alerto, laging handang magbantay. Pero hindi natin alam kung ano ang dadalhin ng araw na ito. Ang bawat umaga ay puno ng posibilidad at sorpresa. Paglabas ni Mang Juan mula sa bahay, habang nag-uunat at humihikab, may napansin siyang kakaiba. Ang puno ng mansanas, na karaniwang puno ng hinog, at makatas na mansanas, ay halos walang laman. Aba, kakaiba to. Saan kaya napunta ang lahat ng mansanas? Kumalat ang balita tungkol sa mga nawawalang mansanas sa buong bukid na parang apoy. Kinakabahang nagbuzz si Betsy ang bubuyog, nakataas ang likod ni Charlie ang pusa sa gulat, at napaungol pa nga si Doug, ang aso, sa pag-aalala. Nako, mukhang hindi maganda ito. Ano kaya ang nangyari sa lahat ng mansanas? Kailangan nating alamin ito, at bilisan natin. Kailangan nating hanapin ang mga mansanas na yan. Sabi ni Danny, ang asno, ang kanyang mahahabang tainga ay nalulungkot sa pag-aalala. Kilala si Danny sa kanyang sentido komun at mabait na puso. Kailangan nating hanapin ang mga mansanas na yan. Pero saan tayo magsisimulang maghanap? Sumali si Tom, ang pabo. Ang kanyang mga balahibo ay kumakaway sa marahang simoy ng hangin. Medyo mahiyain si Tom, pero lagi niyang sinisikap na makatulong. Pero saan tayo magsisimulang maghanap? Si Betsy, na laging abala, ay may naisip. Buong umaga akong lumilipad sa buong bukid, at parang may nakita akong kakaibang bakas malapit sa puno ng mansanas. Hindi yun bakas ng paa ni Mang Juan, sigurado ako. Ang saya, di ba? Pero teka, kabulilit, bago tayo magpatuloy, kung nag-e-enjoy ka sa kwento natin, huwag kalimutang i-like ang video na ito, at mag-subscribe na rin sa Bulilit Channel. Balik na tayo sa ating kwento. Ano kaya ang susunod na mangyayari? At sila'y nagsimulang mag-imbestiga. Sila ay nagtipon-tipon at nagplano kung paano nila matutunton ang mga nawawalang mansanas. Sinundan nila ang mga bakas na nagdala sa kanila sa isang paikot-ikot na daan sa matataas na damo. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa at pananabik. At lampas sa mababaw na sapa. Ang tubig ay malamig at malinaw, na tila nag-aanyaya sa kanila na magpatuloy. Sa wakas, nakarating sila sa isang maliit na clearing sa kagubatan. Ang lugar ay tahimik at puno ng kalikasan. At doon, sa gitna ng clearing, ay isang pamilya ng usa, na masayang kumakain ng mga nawawalang mansanas. Ang mga usa ay tila walang kamalay-maalay sa kanilang presensya. Nako, ganoon pala yon. Gutom na gutom siguro ang mga usang yon.
Hindi nila napigilan ang kanilang sarili sa masasarap na mansanas. Napangiti si Mang Juan habang pinapanood niyang ninanamnam ng mga usa ang kanilang hindi inaasahang piging. Ang kanyang puso ay napuno ng tuwa. Napagtanto ng magkakaibigan na kung minsan, ang pagbabahagi ng kaunting meron ka ay maaaring humantong sa pinakamatamis na gantimpala. Ang kanilang simpleng pagkilos ay nagdulot ng malaking kasiyahan. Natutuwa lang ako at nalutas natin ang misteryo. Ang ating pagtutulungan ay nagbunga ng maganda. At siguro sa susunod, pwede nating sadyain na bigyan ng mansanas ang mga usa. Mas maganda kung maghahanda tayo para sa kanila. Magandang ideya yan, siguradong matutuwa ang mga usa, sang-ayon ng lahat. At dahil doon, bumalik ang magkakaibigan sa bukid, dala ang mga bagong natutunan at karanasan. Ang kanilang mga puso ay mas masaya, puno ng kasiyahan at pagmamahal. At ang kanilang samahan ay mas matatag. Ang kanilang pagkakaibigan ay lalong tumibay dahil sa kanilang pinagsamahan. Ang araw ay papalubog na, at ang kalangitan ay nagkulay kahel at rosas, na nagbigay ng isang mapayapang tanawin sa kanilang pag-uwi. Napakasaya na makasama kayong lahat. Ang saya-saya ng araw na ito, hindi ba? Ang dami nating natutunan at naranasan. Kahit na magkakaiba tayo, ipinakita natin na kaya nating makamit ang anumang bagay kung tayo ay magtutulungan. Ang pagkakaibigan at pagtutulungan ay talagang mahalaga. Habang nagsisimulang lumubog ang araw, na naghahagis ng mahahabang anino sa bukid, tinipon ni Mang Juan ang kanyang mga kaibigang hayop sa paligid niya. Ang bawat isa ay may ngiti sa kanilang mga mukha, at ang kanilang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. At narito na si Mang Juan. Ano kaya ang sasabihin niya? Sigurado akong may maganda siyang sasabihin sa atin. Tinapik niya ang bawat isa sa kanila sa ulo at nagsalita ng mabait. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pasasalamat. Sabi niya, "Napakagaling at talino ninyong lahat ngayon. Ipinagmamalaki ko ang bawat isa sa inyo. Ang inyong pagsisikap at pagtutulungan ay nagdala ng tagumpay." Ang mga hayop ay nasiyahan sa papuri ni Mang Juan. Ang kanilang mga puso ay puno ng kasiyahan. Alam ng mga hayop na anuman ang darating sa hinaharap kaya nilang harapin ito ng sama-sama bilang magkakaibigan. At ayan na nga, mga kabulilit. Ang mga hayop sa bukid ay hindi lang basta nakatira doon. Sila rin ay may mahalagang papel sa pang-araw-araw na buhay sa probinsya. Sana marami kayong natutunan at nag-enjoy sa ating kwento ngayon. Kung gusto nyo pa ng mga kwentong tulad nito, i-like at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa Bulilit Channel at pindutin ang bell icon para updated kayo sa ating susunod na kwento. Salamat mga bulilit!